Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Ama ng ating Panginoong Hesus, na patuloy po tayong nabibigyan ng pagkakataon upang tuloy-tuloy po na tayo po ay makapag-aralan sa isa't isa sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Salamat po dahil tunay nga ang Diyos ay mabuti sa atin. Dahil sa mga ganitong pagkakataon na tayo po ay nag-aaral, nakapag-aral, sama-sama nakapanalangin, ay pinagtitibay po ng Panginoon ang ating pong pananampalataya at ang iglesia na kung saan isang araw ay babalikan ng Panginoon at masumpungan tayo. Kaya loobin ng Diyos tayo po lahat ay masumpungan sa tunay na pananampalataya at sa paglilingkod sa Kanya. Salamat po sa Panginoon. Tayo po lahat ay patuloy na umasa sa gagawin ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. Ako nga po pala si Pastor Edison Regis ng Doro Faith Church, Bagumbong, District 9 sa pangunguna po ng ating mahal na Pastor, Pastor Luis Bailon. At salamat po sa pagkakataon na binigay sa atin. Minsan pa tayo po ay makapag-aralan sa isa't isa ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. Ama, maraming pong salamat. Sa umaga pong ito, kami po'y lubos ng pagkakababa. Minsan pa humihingi po kami ng inyo pong masaganang pagsama, O Diyos. Pagpalain niyo ang umagang ito, pagpalain niyo mga kapatid na makasama po namin, O Diyos, sa pag-aaralan sa isa't isa. Salamat po, umaasa po kami ng inyong pagkilos. Bagamat hindi po kami pisikal na magkakasama, ay naniniwala kami na ikaw ang Diyos sa sumasalak ng dako na walang imposible sa iyo, nagagawa at hihipo, Panginoon, sa puso't isipan ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng makapangyarihan at ng inyo pong mga salita na amin pong mapagbubulay-bulayan. Salamat po, ikaw lang ang maitaas, wala pong sino man o walang anumang grupo, kundi ang tanging pangalan mula ng Panginoong Hesus. Amin po sinasaway anumang banta ng kaaway upang kami hadlangan sa amin pong pag-aaral o Diyos na iyong mga salita. Ano pong minawasak, anumang pagmamalaki, anumang karumihan, anumang mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at hagasan at minsan pa ay masumpungan niyo kaming banal, kalugod-lugod, karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong ginawang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. Narito, O Diyos, tinatamasa na po namin isang mabuting relasyon sa inyo dahil kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat po at sa inyo lamang po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pag-usapan po natin ang Lucas chapter 7, verse 36 hanggang 50. Ito po ay pangyayari na kung saan ang Panginoong Hesus ay binuhusan po ng pabango ng isa pong babae na kilala sa pagiging makasalanan. At ang pangkaraniwang pong, pag ito po yung pangkaraniwang tinatalakay ng mga pastor, ito po ay kung pamilya kayo sa the alabaster jar. Ito po ay madalas na maging topic din po ng ating po mga pastor. Kaya natin na pag-aralan po natin at nakita natin kung ano yung mga bagay na matututunan po natin sa mga talatang ito. Babasahin ko po sa chapter 7 verse 36 ng Lucas. Inanyayahan si Jesus na isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Jesus at kumain doon. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niya kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya pumunta siya roon. At nagdala ng pabango na nasa isang susidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiiyak ang babae at tumutulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang makita iyon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya, kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa'y umutang sa kanya ng 500, ang isa naman ay 50. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo.
Sabi ni Jesus. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Jesus, tingnan mo ang babaeng ito na pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na pinanghuhugas sa paa. Pero ang babaeng ito ay sariling luha ang ipinanghugas sa paa ko at ang buhok pa niya ang ipinunas niya dito. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko. Mula nang dumating ako, hindi mo ako pinahiran ng langis ang aking ulo, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na pinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad ay kaunti lang rin ang pinapakitang pagmamahal. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanyang sarili, sino kaya itong pati ang kasalanan ay pinapatawad? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na mapayapa. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Now, what are the things we can learn about these passages? Ang mga bagay na matututunan natin sa mga talatang binasa natin kanina. Una, God cannot ignore if there is a genuine insistence in your heart to know and experience Him. Amen? Hindi pwedeng hindi ka papansinin ng Diyos, kapatid, kapag meron po tayong totoong puso. Amen? Totoong puso na hinahanap ang Diyos. Yung bang talagang may pagpipilit sa sarili natin, may totoong puso na nagpipilit sa sarili natin na makaniig ang Diyos, makilala ang Panginoon, ma-experience ang Panginoon, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ka papansinin ng Diyos pagka ganun yung puso natin. Amen? Tingnan niyo po sa verse 37, sabi, sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Itong babae, kilala siya sa pagiging makasalanan. At yung bahay na pinuntahan ng Panginoon Jesus, bahay ng Pariseo, kilala din siya bilang Simon Ketongin. Amen? Na meron siyang ketong, kasi gumaling, sa isang Pariseo. Pero Pariseo po ito. Amen? Siya po'y makasalanan, isang Pariseo. So, she wasn't supposed to be there in the first place kasi hindi naman talaga pwedeng magsama ang mga makasalanan ang mga Pariseo. Iniiwasan nila yan. Kaya mga kapatid, ibig sabihin yung pagpunta ng babae doon, may pagpipilit sa kanyang sarili na talagang gusto niyang ma-experience, makatagpo, makilala ang ating Panginoon Jesus. Kaya hindi siya binigo ng Panginoon. Nung nakita ng Panginoon yung kanyang pagnanasa, yung kanyang genuine na puso na gustong makilala ang Panginoong Jesus, napansin siya ng Diyos. Halimbawa na lang, di ba, si Jacob, no? Kilala naman natin si Jacob, naipag-wrestling siya, o naipagbuno siya sa angin ng Panginoon. No? Yung, naalala nyo rin yung paralitikong lalaki na dala-dala ng kanyang 4 na kaibigan, no? Dahil sa pagdanasa nila na humaling yung kaibigan nila, binutas nila yung hubungan, kung nasaan nandun yung Panginoong Jesus, kumilos ang Panginoon, pinagaling siya. Yung Jewish official na may sakit yung kanyang anak, sabi niya, Panginoon, punta po kayo sa bahay, gusto ko kong pagalingin niyo po yung aking anak. At the same time, meron ding babae na 12 taon nang dinudugo, na ang desire naman niya, mahawakan niya lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon Jesus ay gagalingin siya. So nakita niyo, yung mga ganong klase ng mga paghahanap sa Panginoon, pagnanasang makilala ang Panginoon, hindi pwedeng hindi napapansin niyo. Mapapansin talaga ng Panginoon. Si Bartimeus, yung bulag, di ba? Walang tigil siya, nakakasigaw. Sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Jesus, anak ni David. Nung nabalitaan niya dumaan ng Panginoon Jesus, di naman niya nakikita physically ang Panginoon. Pero meron siyang masidhing magnanasa na mapansin siya ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus. Si Bartimeo, nakaranas din ng kapangyarihan ng Panginoon. Pinagaling siya at pinatawas sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, hallelujah. Sabi nga dito ng Romans chapter 5 verse 1, kaya ngayong tinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, kung tayo po ay napapansin ng Diyos nung panahon, kung tayo napansin ng Panginoon nung panahon wala pa tayo sa Kanya, at nakita, nung narinig natin yung gospel, kumilos ito sa atin, at kung tayo pagnanasang makilala ang Panginoon, pinansin tayo ng Diyos, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? Bigyan tayo ng
pangako ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. How much more pa ngayon? Amen? Kung dati, o nung tayo ay nasa mga dati pa nating buhay at nung tayo inabot sa gospel, nagnasa tayo makilala ang Panginoon, suko tayo ng buhay sa Kanya. Amen? Inansin tayo ng Diyos, inabot tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Diyos. Ngayon pa kaya na tayo po ay meron ng magandang relasyon sa Diyos. Kaya anong gusto natin, anong point natin na dito? Kung dati pinansin tayo ng Diyos dahil nagkaroon tayo ng sining pamanasa makilala siya, hindi tayo binigo ng Panginoon. Lalo na ngayon mga kapatid, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 1. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Gamitin po natin yung ating karapatan bilang mga anak ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Sa tuwing tayo po ay dumadaan sa mga matitinding problema o sa matitinding mga pagsubok o sa mga temptations o kung kahit wala, kung sa panahon ng masaya at nasagana. Amen? Napakahalaga na lagi tayong lalapit sa Panginoon. Bakit? Maganda na yung relasyon natin sa Kanya. Amen? Kapag ka ikaw ba ay binigyan ng pribilehiyo na makilala ang isang mataas na tao, halimbawa na yung mayor po ninyo, saka na-encounter nyo. O tapos nagkaroon kayo ng pagkakakilandan sa isa't isa. Sabihin sa iyo ng mayor, so pastor, anytime, punta ka lang sa munisipyo pag may mga kailangan. O pagka naimbitahan kita, punta ka lang doon. Di ba? Hindi ka mahiyang lumapit at sasamantalahin mo makalapit dahil binigyan ka ng pribilehiyo na magkakilala kayo. At halimbawa, bigyan ka ng tungkulin sa munisipyo bilang tagapanguna sa mga espiritual na mga gawain. Di ba? Sinasamantala ng marami sa atin. Lalo na pag alam natin meron na tayong mabuting relasyon sa Diyos, mga kapatid. Amen? Samantalahin po natin, gamitin po natin yung ating karapatan na ibinigay sa atin ng Diyos na makatawag sa Kanya ng Ama. Alam ko, marami po sa atin dumadaan po sa iba't ibang mga pagsubok, problema. Lumapit tayo sa Diyos. Tandaan natin, maganda na po yung relasyon natin sa Diyos. Hindi niya naman po tayo kaaway. Hindi na po tayo tinuturing ng Diyos na masama o karapat-dapat hatulan sa impyerno dahil kay Kristo Jesus. Inilapit na tayo ng Panginoon. Amen? Ay salamat sa Panginoon. Sabi nga ng Hebrews 4:16, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Ang Diyos lagi siyang laan na lumapit, na tumanggap sa atin o gumawa sa buhay natin dahil maganda na yung relasyon natin sa Kanya. Amen? At pangalawa, merong proper ways of getting God's attention. Amen? Kung babasahin kasi natin, kung babalikan natin yung binasa natin, parang lumapit ang babae, pumunta doon sa lugar, kung nasa ng Panginoong Jesus. At yun, kinitagpo siya ng Panginoon. Pero kung pag-aaralan pa natin, may mga bagay na ginawa itong babae kung bakit napansin ng Panginoon siya, amen, na nakuha niya yung atensyon ng Diyos. Amen. Sabi dito, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan, doon ay umiiyak ang babae. Verse 38, tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus, pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Una, makikita natin doon, kung pag-aaralan natin yung mga ginawa ng babae kung bakit siya napansin ng Diyos. Una, biyaya ng Panginoon kasi nga hindi naman talaga siya dapat na andoon. Kasi makasalanan po siya, kilala siya bilang makasalanan. Yung bahay na pinuntahan ng Panginoon Jesus, bahay po ng Pariseyo. So, mga banal po yung mga naandoon. Grace. Pangalawa, pananampalataya. Kasi di ba nung nabalitaan niya ng Panginoon Jesus ay naandoon, di ba? Pumunta siya. Obedience, pagsunod. Repentance, makikita natin, umiiyak siya. No? Nakita natin, umiiyak siya sa kanyang lumalapit siya sa Panginoon. Hindi man siya nag-verbally na nagsosorry, pero umiiyak siya at napansin siya ng Panginoon. Yung kanyang pag-iyak. Worship. Pumunta siya sa paanan ng Panginoon Jesus at doon siya umiyak. Yung luha niya, binasa niya yung paanan ng Panginoon, pilunas niya yung kanyang buhok at inihandog niya yung pinakamamahaling bagay na meron sa yung kanyang pabanga. Offering. Amen? Grace, faith, obedience, repentance, worship, offering in display. Kitang-kita natin doon sa buhay na sa ginawa ng babaeng makasalanan kung bakit nakuha niya yung atensyon ng Panginoon. Katulad ng mga matatalinong tao na dumalaw sa ating Panginoong Jesus nung siya po ay 2 taong gulang.
yung mga wise men. Amen? Nagpunta sila mula sa malayong lugar. Iniwan nila yung kanyang mga kanya-kanyang pamilya. At alam natin maganda yung buhay nila doon. Amen? Pero pumunta sila, naglakbay sila ng pagkalayo-layo na inabot ng 2 taon, makita ang Panginoong Hesus. At pagdating doon ay sila'y sumamba sa ating Panginoong Hesus. Amen? Pagsamba nila, hindi sila sumamba lang. Tapos umalis na. Meron silang mga handog na ibinigay. Offering. Amen? At sabing gano'n, binigyan siya ng ginto, binigyan siya ng insenso, binigyan siya ng mira na sumisimbolo. Pagkaginto, kinikilala nila ang Panginoong Hesus bilang hari. Pag insenso, kinikilala nila ang Panginoong Hesus bilang Diyos. At yung mira, kinikilala nila ang Panginoong Hesus bilang isang taong mamamatay. Amen? So merong mga hakbang na ginawa itong mga wise men kung bakit, di ba? Kinalugdan ng Diyos ang kanyang pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Ganon din yung babae. Kaya pag nakuha natin ng cause and symbolism, ibig sabihin yung halaga ng paghandog natin. Amen? At yung pinatutungkulan o yung kahulugan ng ating paghandog, pag nakuha natin yan, makukuha natin yung atensyon ng Diyos. Kung mapapansin natin si Abel at si Cain, naghandog din sila kapwa. Si Cain, kumuha lang siya sa ani niya. Pero iba yung kay Abel eh. Ang sabi doon, kinuha niya yung pinakamatanda, pinakapanganay. Yung pinakamagandang parte, yun yung inihandog niya sa Diyos. Kinalugdan ng Diyos yung handog ni Abel at kay Cain ay hindi. Ibig sabihin mga kapatid, amen? Yung cause ng paghahandog ni Abel, pinakamabuti. At yung symbolism, yung kahulugan nito, ay sa ating Panginoong Hesus. Siya yung pudero ng Diyos na ihahandog upang pauwiin o alisin ang kasalanan ng sangkatauhan. Ibig sabihin, tama yung paraan ng paghahandog nitong si Cain, nitong si Abel kaysa kay Cain. Kaya kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel. Amen? At itong babae, naghandog din siya. Yung kanyang pinakamabuti. Yun nga yung alabaster jar na may lamang mamahaling pabango na katumbas ng 1 taong sahod. Pinakamahalagang bagay na meron siya ay ibinuhos niya sa paanan ng Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga ng isang alagad sa ibang sulat, nag-aksaya lang daw yung babae, sana binigyan na sa mga mahihirap. Oh, what a waste, sabi. Hindi pag-aaksaya yung ginawa ng babae. Sabi nga ng Panginoon, inihanda niya lang ako sa aking libing. Nakuha ng babae yung tamang paghahandog, yung halaga, pinakamabuti. Sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus na siya yung alabaster jar na mababasag at mabubuhos. Amen? Jesus, the alabaster jar pertains to Jesus. Sabi nga ng Colossians chapter 1 verse 20. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na ibuhos. Amen? Ang siyang dahilan kung bakit magkakaroon ng pagkakasundo tayong mga tao sa Diyos. Amen? So, hindi nagsayang ang babae. Tama yung kanyang ginawang pamamagitan. Amen? Yung kanyang paglapit sa Panginoon, yung kanyang paghahandog sa Panginoon, pinakamabuti niyang maibibigay, ginawa niya. Amen? Ibig sabihin, napansin siya ng Panginoon. Bakit? Nakuha niya pinakamabuti at sumisimbolo yun sa Panginoong Hesus na mga bubuhos yung kanyang dugo o titigil sa kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Verse 21, sabi, noong una, malayo kayo sa Diyos at naging kaawa niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang katawang, kamatayan ng kanyang katawang tao. Amen? Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Broken and spilled out yung alabaster jar. It pertains to Jesus, yung kanyang katawan na mamamatay, kakaluray-luray. Amen? At yung kanyang dugo na dadanak o titigil sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya natong ng babae yung kanyang tama yung kanyang paraan ng paghahandog. Now, pagdating naman sa bagong kita, ano naman yung hinihingi ng Panginoon, yung ating mga buhay, mga kapatid? Ano ba yung tamang pagsamba sa Diyos? Ano ba yung tamang paghahandog sa Panginoon? Romans chapter 12 verse 1. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon, kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba
sa Kanya. Mga kapatid, ngayon naman, ang tunay na pagsamba at tunay na paghahandog sa Panginoon ay yung ating mga buhay ay maihandog natin na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Marami kasing mga mananampalataya, akala makukuha natin ng Panginoon sa laki ng mga maibibigay natin sa church. Pero walang buhay na banal at kalugod-lugod. Ang mangyayari doon, para nating sinusuhulan ng Diyos. Mga kapatid, tama na maghandog tayo sa paraan na nagkakaloob tayo sa gawain ng Panginoon dahil tumutulong yan, paraan yan ng pagtulong natin sa mga lingkod ng Diyos at sa kapakinabangan ng iglesia ng Panginoon. Pero kung meron man talagang tayo mga tamang pagsamba at paghahandog sa Diyos, buhay natin na maibigay natin ang banal, buo, banal, kalugod-lugod, amen, sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba natin sa Kanya. Naniniwala ako, pag naibigay na natin yung buhay natin sa Panginoon, yung mga bagay na material na naihandog natin sa gawain ng Diyos, hindi na mahirap yun. Madali natin at may kagalakan natin magagawa yun dahil una, ang buhay na natin ay naihandog na natin sa Diyos. Tama. Bakit? Kasi it pertains to Jesus. Amen? Christ-likeness kasi yun Pag binalangalaga mo yung buhay mo, ibinigay mo na, inialay mo na sa Panginoon. Siya yun Amen? Kaya kinalulugdan ng Panginoon. At hindi pwedeng hindi natin makuha ang atensyon ng Panginoon pag tama yung ating paglapit sa Kanya. Amen? Una, nandun yung biyaya, nandun yung faith, nandun yung repentance, nandun yung obedience, nandun yung worship, at nandun yung offering. Mga kapatid, amen? Pagka ganun yung ating pamamaraan ng paglapit sa Diyos, hindi pwedeng hindi tayo mapansin ng Diyos. Una, pag totoo yung puso natin na lumalapit sa Kanya. Pangalawa, tama yung mga pamamaraan natin ng paglapit sa Kanya. Nakita natin doon yung biyaya, yung pananampalataya, yung pagsisisi, yung pagsunod, yung pagsamba, yung paghahandog. Pag nakita ng Panginoon niya, hindi pwedeng hindi tayo mapansin ng Diyos. Amen? At yung pangatlo, greater is the love of a man who has been forgiven of many sins. Nakikita natin yun sa mga talata na binasa natin. Malaki talaga yung pag-ibig ng taong naintindihan niya yung laki ng pagpapatawad sa kanya ng Diyos. At ganoon din sa atin mga kapatid. Pansinin natin yung ating mga pag-ahandog sa Diyos. Nagagawa ba natin yung ating pinakamabuti? Naipapakita ba natin sa ating mga paggawa sa Panginoon yung laki ng appreciation natin sa biyaya ng Diyos? Paano tayo maglingkod sa Panginoon? Pinakamabuti ba? O yung mga tira-tira nating oras lang? Kaya di ba minsan may mga kapatid, punta tayo sa gawain, sama ka. May gawain tayo sa attend ka ng Bible study, attend ka ng midweek, attend ka ng Sunday. Minsan kinakatwiro natin, Pastor, kung may time po ako. Amen? Kung ano lang yung time na available, yun lang yung ibibigay mo sa Panginoon. Kapatid, marapat ang Diyos sa pinakamabuti natin paghahandog, pagtatalaga ng oras, lakas, halaga na meron tayo. Kung talagang naiintindihan natin yung laki ng pag-ibig at pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Amen? Isa yung tanda sa mga taong hindi na-appreciate yung biyaya ng Diyos. Katiting lang din yung naibibigay niyang panahon. Lakas, halaga, pagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya pag na-appreciate mo naman kung gaano ka kasama, kung gaano ka makasalanan, at inabot ka ng Panginoon, makikita mo rin yung response ng isang tao na na-appreciate yung biyaya ng Diyos. Grabe yung pag-ibig niya, grabe yung pagsunod niya, grabe yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Diba? Sabi nga ng kanta, grabe yung pag-ibig mo. Huwag natin daan yun sa kanta. Kailangan pakita natin na talaga sa ating mga paglilingkod, naiintindihan natin yung grabe yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, tingnan nyo, grabe yung pag-appreciation niya Sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. Malapit na po tayo. Sabi, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya dahil tinuring niya akong mapagkakatiwalaan. Kaya, nang pinili niya akong maglingkod sa Kanya. Amen? Kita niyo, na-appreciate niya yung tinuring siyang mapagkakatiwalaan. Sino po ba si Apostol Pablo? Mga kapatid, mamamatay po siya ng tao at hindi po masamang tao, pinapatay ng mabubuting tao, mga Kristiyano. Amen? Pero ganun pa man, kinahabagan siya ng Diyos. Kaya nung naranasan niya yung habag ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon, yung pagpapatawad ng Panginoon, na-appreciate niya. Tapos bigyan pa siya ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon. Sabi niya,
Kaya nga sabi sa verse 13, kahit na nilapastangan ko siya noon, bukod pa riyan, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito nung hindi pa ako sumasampalataya sa Kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya na napasa atin dahil kay Kristo. Ito ang katotohanan, dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat na parito si Kristo sa mundo para iligtas sa mga makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Kita niyo? Anong title binigay ni Paul sa kanyang sarili? Ako ang pinakamakasalanan sa lahat, pero inahabagan siya ng Diyos. Kaya naman makita natin sa buhay ni Apostol Pablo, amen? Dahil sa na-appreciate yung biyaya ng Diyos. Kung maglingkod siya, ganun na lang katindi. Kung magtiis siya, ganun na lang katindi. Tanggap niya yung kamatayan, tanggap niya yung siya'y makulong, siya'y mabugbog para sa Panginoon. Bakit? Na-appreciate niya yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya sa atin, makikita, magre-reflect din po yan sa paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Nabibigay po ba natin yung pinakamabuting paglilingkod natin sa Diyos? Yung mga, naibibigay ba natin yung pinakamabuting handog natin sa Diyos? Naibibigay ba natin yung pinakamabuting time natin sa Diyos? Amen? Kung nananalangin tayo sa mga personal prayer natin, nabibigay ba natin yung pinakamabuti natin? O 5 minutes pa lang, inaanto ka na, tumitigil na. Amen? Yung personal devotions natin sa Panginoon. Mga kapatid, nagre-reflect yan. Yung laki ng pag-ibig mo sa Diyos sa iyong mga gawa. At yung panghuli, amen? Yung totoong nagsisisi, hindi yan sa lahat ng pagkakataon, puro bibig lang yung pinapairal. Sinasamahan niya ng action. Amen? Nakita natin yung babae, mga kapatid. Pagpasok niya doon sa lugar, hindi naman siya nagsalita ng Panginoon, patawarin niyo po. Patawarin niyo po. Amen? Pinakita ng kanyang action, sabi ng Panginoon. Pero ang babaeng ito, sariling luha, pinanghugas sa mga paako at buhok. Ang pinanguna siya, hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa pagbalik sa mga paako. Amen? Mula nang dumating ako, hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ang mamahaling babang paako. Amen? Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, itong babaeng ito, hindi naman siya nagsalita, pero makita natin sa kanyang magawa na nagsisisi siya sa kanyang napakaraming pagkakasala. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, yan talaga yung tunay na nagsisisi. Amen? Yan talaga yung pinatawad sa maraming kasalanan. Dahil sa kanyang mga gawa, pinakita niya na siya totoong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, ganun din sa atin, mga kapatid. Nakita na totoong tayo nagsisi. Kung talagang makikita sa buhay natin, yung talagang masikap tayong tumatalikod sa ating mga dating mga buhay. Hindi na natin ginagawa yung ating mga dating mga kasalanan umalipid sa atin. Hindi sa ating pagkakataon, puro tayo, Lord, sorry po, Lord, sorry po. Tama yun, sabi nga ng verse 1 na ipahayag natin. Pero kung puro lang tayo pagpapahayag ng ating mga kasalanan, wala tayong pagpapasyang tumalikod sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, sayang. Ang totoong pagsisisi ay, sabi nga, metanoia, change of mind. May pagpapalit sa ating kaisipan. May pagpapasya na tumalikod sa ating pong mga pagkakasala. Amen? At yun yung nakita natin sa babae. Ay sabi ng Panginoon, ito, pinatawad agad sa maraming kasalanan ng babae. Pinatawad siya, kanyang-kanyang pananampalataya. Kaya pinayaan yung payapa yung babae. Mga kapatid, ganun din sa atin. Amen? Minsan, naaabuso natin sa hindi natin namamalayang paraan, naaabuso natin yung biyaya ng Diyos. Nagsasorry tayo, humingi tayong tawad, pero sa loob-loob natin wala talaga tayong sikap na talikuran talaga yung kasalanan. Mga kapatid, alam ng Diyos yung puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga niya dito sa bilang panghuli, amen? Sa John chapter 2 verse 23, habang si Jesus ay nasa Jerusalem, nasa pista ng paglampas ng Anghel, marami ang sumampalataya sa Kanya na makita nilang mga himalang ginawa niya. Sabi ng 24, pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangang magsabi pa sa Kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Amen? Check our motives, mga kapatid. Check our hearts. Siyasatin natin yung ating mga sarili. Oo, lahat tayo talagang araw-araw humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kailangan natin yun. At kalooban ng Diyos sa tayo po ay
lumapit sa Kanya. Hihingi natin yung ating mga ng kapatawaran yung ating mga pagkakasala. 1 John chapter 1 verse 9. Pero siya sa atin natin yung ating mga puso. Totoo ba humingi tayo ng tawad sa Panginoon? O inaabuso lang natin yung biyaya ng Diyos? Kasi mamaya gagawin na naman natin. Uulit-ulitin natin. Lagi natin iniisip, ang Diyos naman daan magpatawad. Mga kapatid. Amen? Meron nga isang, sabi, paborito niya daw yung prodigal son kasi ang Diyos, laging laan na tumanggap. Diba tumatakbo pa nga daw yung ama, sumisinggol sa Diyos upang tanggapin pabalik yung kanyang anak. Opo, nandun na po tayo. Ang Diyos kaya magpatawad ng napakaraming pagkakasala. Pero sabi ko nga sa kanya, pero nakita mo yung prodigal son, hindi naman siya nagpabalik-balik dun sa kulungan ng baboy para kumain. Nung bumalik siya sa tatay niya, naglingkod na siya, sabi niya, gawin na lang siyang alipin. Ibig sabihin, pinagbuti niya na yung kanyang relasyon sa kanya. Ganon din sa atin. Tingnan natin yung ating, siyasatin natin yung ating mga sarili. Amen? Baka lagi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, pero ang totoo, wala talaga tayo sikap na talikuran at iwan ito at mamuhay na sa biyaya ng Diyos, mamuhay na ng matuwid at banal sa kanyang harapan. Hindi ko sinasabing hindi na kayo magkakamali. Darating yung pagkakataon, magkakamali tayo. Pero tunay na mga anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Yan ang sabi ng Apostol. Amen? Ang tunay na mga anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Babagsak ka. Oo, darating yung time, babagsak ka. Magpapakita na talagang mahina ka. Pero hindi mo sinasadya, hindi mo inuulit-ulit, hindi mo ikinatutuwa na ikaw ay bumabagsak. Kundi merong sikap sa loob mo sa tulong ng Panginoon na iwaksin ang mga pagkakasala. Sabi nga ng Hebrews, iwaksin na natin yan. Yan talaga yung pumipigil sa ating pagtakbo. Yan yung nagpapabigat sa ating takbuhin sa pananampalataya. Ay iwaksin na natin yung ating mga kasalanan. Bitawan na natin yan. Yung kadena na umaalipin sa atin. Sa tulong ng Panginoon. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. Amen? Lubos tayong malinis at mapatawad. At sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, sama-sama tayo magpatuloy. Na mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon. Yun yung mga bagay na makuha natin dito sa marami pa, pero sa ngayon, yun lang po yung akin pong may babahagi ko sa inyo. Amen? Una, hindi pwedeng hindi ka mapansin ng Diyos pagtutulog po sa mga lumawapit sa Kanya. Pangalawa, hindi pwedeng hindi ka mapansin ng Diyos kapag tama yung pamamaraan ng paglapit sa Kanya. Pangatlo, makikita natin yung laki ng pag-ibig ng mga taong malaki yung pinatawad sa Kanya. Kung na-appreciate natin yung pagpapatawad ng Diyos, malaki yung hindi papakita natin pagmamahal sa Panginoon at yung ating mga paglilipad sa pinakamabuti. At hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, lagi lang tayong hingi ng tawad sa Panginoon. Pagkamat tama po yun, pero kailangan makitaan yung ating pong mga gawa na talaga nagsisisi na po tayo sa ating pong mga kasalanan. Salamat sa Panginoon. Kapalain po tayo ng Diyos. Nawa ay kapulot po tayo ng kalakasan mula sa mga salita ng Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil lagi po tayong laan na makiisa sa mga ganitong klase ng gawa. Ako mananalangin para sa inyo. Ama, maraming po salamat. Pinagpapala ko po ang bawat isa, mga kapatid o Diyos, na kasama po namin sa pag-aaralan. Dalangin po namin o Diyos na patuloy po kayong kumilos sa kanya po mga buhay. Lord, kapos man yung oras at hindi ko po lubos na isa-isa yung mga talata po ninyo o Diyos. Naniniwala ako kayong tumikilos, Panginoon. Instrumento nyo lamang po ako. Kumilos po kayo sa kanyang mga buhay. Bawat sa itanghalan narinig, Lord, selyuhan niyo po ng banal na dugo. Sa gayon, ito po ay lagi pong maalala ng bawat isa po sa amin. Salamat sa mga lingkod ng Diyos na ginamit nyo rin sa amin, Panginoon. Wala po kami sa lugar na ito, wala po kami sa katatayuan ito, hindi rin sa mga lingkod ng Diyos na ginamit niyo, Panginoon, upang kami po, O Diyos, ay maabot sa pananampalataya. Kaya pinagpapala po namin yung mga pastors po namin, pinagpapala po namin, Lord God, yung nangunguna sa araw-araw na pagbabahagi na yung mga salita sa likod ng programang ito. Pinagpapala din po namin, O Diyos, ang aming pong General Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, mga pastors, mga district supervisors po namin, Lord, salamat po sa lahat ng mga buhay. Sama-sama sa maghapon ito, Lord God, patuloy po namin kayong maparangalan, O Diyos, sa kantong mga buhay. Salamat po aming Ama, ang pagpapalay sumagana, ang pagsama pabor ay sumagana sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataong binigay niyo po sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.